Hello, magandang araw mga kababayan. So, another reaction video tayo. Meron tayong may topic ngayon. Alam ko 3 days or 5 days ago na tong issue na to. Ngayon ko lang maano, ito yung kay Robin Padilla eh. Yung yung tungkol dun sa sexual consent ba or marital consent, 'di ba? Pakinggan nga natin tong issue na to. Kasi nadaanan ko ito kay Nico David. Hindi ko pa naman pinanood ng buo. Pero parang yung konteksto nagigets ko. Pero mas maganda reakan nga natin to mga kababayan ko. 'Di ba? Ano ba nangyari dito? Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, Hindi, actually hindi lang applicable sa asawa yan eh. Sa panahon ngayon, kahit girlfriend mo, ano din yan eh. Pasok din yan, 'di ba? Yung ganyang senaryo. Kasi may mga mag-partner naman ngayon na hindi naman kasal eh, 'di ba? so wala po ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang Yung mga OFW nga nagagawa ng paraan 'yan eh, 'di ba? Hindi yung mga bagay na ganyan, hindi na dapat ano 'yan eh. Hindi na dapat tinatanong 'yan eh. Tingnan nga natin yung takbo ng usapan nila. So ang ano ni Robin Padilla, ulitin natin ha, do sa sinabi niya. hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So Oo, 'di ba? Meron kang sexual rights do sa partner mo. Totoo naman 'yun. Kasi ikaw yung exclusive dun eh. 'Di ba? Dahil girlfriend mo na siya or asawa mo siya. Exclusive ka dapat doon. Maliban na lang kung sa alisin na natin yung context ng pagiging Muslim ha. 'Di ba? I do respect yung ano nila, yung paniniwala nila. Alisin muna natin yung context ng pagiging Muslim kasi may mga Muslim kasi na maraming asawa, 'di ba? Yung lalaki. Tama. Alisin muna natin 'yun. Ibang usapan kasi 'yun eh. Dito kasi ang punto ni Robin Padilla, since asawa ko siya or partner ko siya, may rights ako doon, 'di ba? Ah, paano kung halimbawa yung nakaramdam ako ng yung in-hit daw, 'di ba? Yung libs para sa gusto niyang may mangyari, 'di ba? Ano pa yung susunod na sabi ni Robin Padilla? halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, ano Kailangan bang mambabae ka para iraos mo 'yun, men? pong, ano pong, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Parang ano eh no, parang ang dating sa akin ng ano ah, ng sinasabi ni Robin Padilla. Pag dinalaw ka ng libog, obligado talaga na kailangan masatisfy 'yon, 'di ba? Parang ikamamatay niya ng hindi nasasatisfy yung kung ano man yung
gusto niyang mangyari. 'Di ba? Parang hindi siya mapakali hangga't hindi niya, parang kailangan, dahil may right ako. Pero tandaan natin mga kababayan ko, bagamat pag-aari mo yung partner mo, may sarili pa ring decision yan eh. 'Di ba? Pagdating na nga lang sa let's say halimbawa no, pupunta kayo sa mall or manonood kayo ng sine. 'Di ba? May chance na ikaw gusto mong panoorin ito, siya gusto yung ganon. 'Di ba? Or kahit magluluto or kakainin sa restaurant. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mo ay gusto rin ng ano. Yes, 'di ba? Magpartner kayong dalawa. Pero may ano pa rin eh. May utak pa rin yung kasama mo. 'Di ba? Parang nasa mentality ni Robin, hindi lang pagdating sa sex to Parang nasa mentality ni Robin, kailangan mag-adjust yung partner niya sa kanya. Na pag ginusto niya ay kailangan gusto niya. Paano kung halimbawa, 'di ba, ang babae nagkakaroon ng period? Pipilitin mo 'yon, men? 'Di ba? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang... Diyos ko. Alam mo, the fact na pag-usapan yan, Diyos ko, napakadami ng Pinoy na hindi na inosente pagdating sa ganyang bagay. Ako ay nahihiya na yung mga ganyang bagay ay kailangan pang talakayin sa Senado. 'Di ba? Na-post si attorney, sino yung attorney, sino ba yung kausap ni abogado to ng mga artista, 'di ba? Sino yung si attorney Kapunan? Tama ba ako? Oo, si attorney Kapunan nga. 'Di ba? Ang alam ko pag pinwersa mo niya may tinatawag na marital rape eh. 'Di ba? Kapag ka ayaw. Pero pakinggan natin yung sasabihin ng attorney. Parang wala kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Hindi. Yung mga ganong bagay kasi, tamo, si Robin Padilla may clue rin naman pala kung ano yung gagawin. Parang ginagawa niya lang talagang tanga yung sarili niya. 'Di ba? Ito kasi yung mga bagay na na common sense na lang ang gagamitin mo, men eh. 'Di ba? Parang ito yung mga bagay na alam naman ng mga tao yung dapat gawin. Hindi ko alam kung anong purpose nito eh. Kung ito ba ay para lang may masabi lang sa Hindi ko na nakukuha yung ni Robin Padilla. Parang ang feeling ni Robin Padilla, ignorante yung mga nanonood sa mga ganyang bagay. No? Diyos ko. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng... Nag-struggle si Attorney Kapunan, dahil hindi niya alam yung isasagot. Pero namimili siya ng words na para hindi magmukhang tanga si Robin Padilla. Actually,
Hindi, kayong mga nanonood sa akin, I'm so sure most of you hindi naman na bata eh. At hindi naman na inosente dito eh. Kahit na wala kayong asawa, kahit may girlfriend at boyfriend kayo dyan. Ano na yan eh, automatic na yan na malalaman nyo yung mga dapat gawin eh. Hindi ako magsasuggest ng bagay, di ba? Pero whatever kung ano man yung gagawin nyo, alam nyo naman na yun eh. Di ba? Parang ang nangyayari dito, ginagawa niya lang uncomfortable yung environment doon sa gusto niyang ipunto. Disgusting. Well, yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Kasi ano po yun no? Kahit na, may katulad ng sinabi ko kanina, pwede kasing may period yung babae. Or halimbawa, alam ko minsan, di ba, pag may period minsan may masakit eh. Di ba? May masakit na nararamdaman ba, may dysmenorrhea or basta maraming factor. Pwede din naman na emotionally meron siyang pinagdadaanan yung babae kaya ayaw. Hindi lang naman nag-cite lang ng example si Attorney Kapunan na kasi nga si Attorney Kapunan nag-i-struggle din. Naghahanap siya ng ng para maintindihan ni Robin Padilla yung kasi sa totoo lang talaga walang sense ito eh. Ito yung mga bagay na na hindi na dapat tinatalakay sa Senado. Nakusa mo nang malalaman yung gagawin pag nandoon ka na. 'Di ba? Na as you go along makakahanap ka na ng diyan eh. Ano bang isang example ng ganyang senaryo, 'di ba? Let's say first time mo magkaroon ng anak, wala namang wala namang training kung paano ka magkarga ng bata eh. I don't know, correct me if I'm wrong, may training ba kung paano ka magkarga ng bata? Pero pag nandun ka na sa situation at nanganak na yung partner mo, as you go along, matututunan mo, doon ka na magti-training talaga mismo eh, na magkarga ng baby. May mga nangyayaring ganun eh, hindi mo na kailangan tanongin, anong gagawin ko pagka inabot sa akin ang baby? Or yung pagpalit ng diaper? Di ba? Makaka-develop ka na ng technique dun, eh. Sa mga ganung bagay. As you go along. Di ba? Yung mga humans nga, as they go along, natuto ng mga kung ano-anong bagay, eh. So, yung pag, yung halimbawa nakaramdam ka ng ganyan, marami kang pwedeng, hindi ko lang masabi kung ano yun, pero marami kang pwedeng paraan para malampasan mo yan. 'Di ba? Lalo na pagka ayaw ng partner mo. Pwedeng halimbawa, manood ka na lang ng movie, no? Or basta. Come on. 'Di ba? Napaka-basic niyan eh. Baka nga high school tanungin mo, halimbawa, pag ayaw ng girlfriend mo na makipag-sex sa'yo, anong gagawin mo? Kahit kagaguhan, di ba? Come on. Ano naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong yun ang ni Robin yun ang alam niyang papel ng babae, to serve. 'Di ba? Well,
at some degree naman tama naman 'yon. Pero ang pinag-uusapan kasi dito dapat may respeto ka rin doon sa desisyon ng partner mo. 'Di ba? Magiging mutual naman 'yan eh. Kung halimbawa sa time na to hindi ka na pagbigyan maybe hindi naman forever na hindi ka pagbibigyan if ever man eh. 'Di ba? Para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede. Parang ang dating kasi dito parang ikamamatay talaga ni Robin pag hindi niya na satisfy yung need niya. Parang life and death kay Robin eh. Sabihin sa kanya na mahal o babe, please help me in a way. Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po. Sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. Yes, yun. Yun ang doon. Yung mutual respect. Maybe, halimbawa, ganito, for now, 'di ba, iintindihin kita. Pero, sa mga susunod, intindihin mo din ako. 'Di ba? May mga time naman na masusurvive mo naman yan kahit ayaw eh. Hindi, kayo ba? O yung mga lalaki na kausap ko ngayon, ikakamatay nyo ba? Kapag hindi kayo napagbigyan? Hindi naman eh. Pwede naman kayo gumawa ng paraan. Katulad ng sinabi ko kanina, depende sa paraan na naiisip nyo. Kung ang paraan nyo ay katulad ng sinabi ni Lorna Kapunan, ni Attorney Lorna Kapunan, kung ang paraan na naisip nyo ay magdasal, pwede. Diba? Depende sa tao yan. Or manood ng Netflix. 'Di ba? Yung mga ganyan na pamamaraan, 'di ba? Kasi parang nagsasalita si Robin as parang yes, yun ay basic needs naman talaga yun. Kahit nung nag-aaral ako, nasa medical field ako, basic needs naman daw talaga yan. Kaya lang syempre, yan naman hindi naman katulad yan ng pagkain na talagang obligado na araw-araw kailangang makakain ka, 'di ba? Ano yan, basic needs yan. Ano nga yan minsan nga nakakatulong nga yan na mag-release ng dopamine yung feel good chemical sa katawan mo. 'Di ba? Tsaka maraming benefits 'yan. Kaya lang hindi naman hindi naman parang obligado na kasi ang trato mo na do sa partner mo nun parang gamit mo na 'Di ba? Hindi na siya tao. Na every time na maisip mo na ganon, kailangan sumunod siya sa ayaw niya at sa hindi. 'Di ba? Ngayon kung ayaw, wala namang magagawa kung ayaw, di ayaw. Sa susunod uli, try uli. 'Di ba? At kung mahal ka naman ng partner mo, pagbibigyan ka na. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. No, parang yun ang yun ang pagkakaano ko rin 'Di ba? Hindi, pero nabasa ko yan somewhere. I think parang biblical pa nga yata yan With all due respect naman kay attorney, siguro ngayon ang tinutukoy ni hindi yung literal sense. 'Di ba? Kasi parang alam ko correct me if I'm wrong mga kababayan ko, yung mga mahilig magbasa sa Bible. Parang parang biblical naman yun na
obligation ng babae na pagsilbihan yung asawa niya. Pero never naman nasulat sa Bible na Hindi, correct me if I'm wrong baka mali po ako doon. Open for correction ako. Kasi parang natatandaan ko lang yon na may basehan sa Bible. Although na hindi ko na matandaan yung talata Or baka talagang wala naman. Parang ang nangyari sa akin ay parang Mandela effect. Pero parang narinig ko na ngayon na talagang ang role ng babae daw ay iserve ang husband. Pero totoo 'yon. Pero yung it doesn't mean naman na yung asawa mo or yung partner mo kailangang tratuhin mo ng katulong. 'Di ba? Or slave. Hindi naman sa point na ganun. Parang obligasyon niya lang talaga kasi kailangan alagaan ka 'Di ba? Pero not to the point na para naman katulong. Na may mga desisyon naman na kung hindi rin naman makakasama sa'yo. Halimbawa, may pag sinabi mo kasi na yung para i-serve ang katulad din sinabi ni Lorna Kapunan sabi niya dito. With all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife. Sabi mo is to serve the husband. 'Di ba? Yung ang pagkakaintindi ko kasi dito, pag sinabi mo kasi na yung sense kasi na obligation na i-serve ang husband ay let's say halimbawa bilang mo ko ng alak. Siyempre alam din naman ng partner mo na masama ang alak sa kalusugan o bili mo ko ng yosi. Kasi kapag sinabi mo yung term na obligation, lahat ng sabihin mo gagawin 'Di ba? O baka ang naiisip ko, obligasyon ng babae na alagaan ka. 'Di ba? Magkaroon ng care sa'yo. At kasama yung pag-aalaga na yon kung pipigilan niyo yung makakasama sa'yo at niya yung makakabuti sa'yo. 'Di ba? Halimbawa kung ikaw ay high blood, kung gagamitin natin yung sinasabi ni Robin Padilla na obligasyon ng asawa na i-serve lang ang asawa niya, high blood ka, pagluto mo ko ng bulalo. Siyempre may isip yung asawa mo at nag-aalala sa'yo asawa mo o yung girlfriend mo na hindi, bawal sa'yo yan sabi ng doktor 'Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Parang ang obligation ng partner mo sa'yo ay kung ano ikakabuti mo. Hindi siguro to serve para i-take care ka. Para alagaan ka. Yun siguro yung tamang term. Hindi yung kasi iba kasi yung walang pakialam 'Di ba? Alam mo, nakita mo na magsugal yung lalaki, sasabihin mo, bahala ka dyan. 'Di ba? Hindi yun. Hindi, mali yung term na to serve siguro yung alagaan siguro yung tamang term. Tama ba ako? Hindi, open naman ako for magandang mag-usap tayo din pag maganda naman yung comments nyo, ipipin ko naman sa babae. Diba, yun po yung, diba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. Diyos ko, Robin Padilla. Tingnan nga natin yung iba pang meron pa ditong isa Paano kung asawa? Sabi ng asawa, honey, sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband, yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. May marital rape na tinatawag Ang tawag po. So ang tawag Diyos ko, ignorante si Robin Padilla.
Men, ang role mo, gumawa ng batas. Hindi ako nagmamagaling dito, ano. Pero yung marital rape na yan, alam ko na yan. Siguro most of you, alam na rin yan eh. Correct me if I'm wrong, ano? Pero I do believe some of you alam na yung marital rape eh. Pero dapat sa isang senador, basic yan, men eh. So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. Kaya saan nakasulat yon? Saan nakasulat yon? Kasi again nga, kung yun ang aanohin natin, yung takbo ng pag-iisip ni Robin Padilla, kahit may period yan, basta nakaramdam ka, kailangan pagbigyan ka ng babae. 'Di ba? Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, oh no. Ang lalong-lalo ng mga lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, Robin Padilla. halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap po. Ay, Diyos ko, Robin Padilla! Minsan. Alam mo, pagka ang babae ay mahal mo na, alam mo na yung takbo ng ng utak niyan. Alam mo na yung takbo ng utak niyan, men. Paano daw masasabi? 'Di ba? Alam mo ng takbo ng utak niyan. 'Di ba minsan nga pag sinasabi ng babae, hindi okay lang. Hindi okay 'yun. 'Di ba? May mga gano'n na dapat kilala mo na yung language ng isa't isa. Yung body language, yung 'di ba? Kilala nyo na dapat. Ayaw pero gusto naman, may gano'n. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. Ay, Diyos o kung ko. kami naman halimbawa ang wala sa mood pa. Pero idol ko itong nasa likod ni Robin Padilla, Beatles men, no? Attorney rin yata ito no? Yan nasa likod na yan. Beatles oh. Meron ba kaming karapatan magno? Mahirap paniwalaan, pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero, paano pa pag nagno ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, Nasa personality mo yun eh. Nasa personality mo yun, men eh. Kung ikaw, syempre, love mo yung babae at gusto mong pagbigyan, sige. 'Di ba? Pero sinasabi lang ni Attorney Kapunan dito na kailangan talaga may mutual respect. Nasa pag-uusap nyo yun eh. Yung halimbawa, pagbibigyan kita ngayon pero bukas ako naman ang pagbigyan mo, 'di ba? halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem, pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yon? O ano? Yes. Pwede. Kasi you're talking about kasi hindi na ito yung normal eh. 'Di ba hindi na ito yung normal, hindi na ito yung simpleng pagtanggi ngayon. 'Di ba? Pero pag yung forever na tinatanggihan ka, iba na 'yon. Magkaiba 'yon na talagang ayaw sa iyo kasi for example, ganito maraming senaryong ganyan. Halimbawa, nagpakasal lang dahil mayaman yung lalaki. Na ayaw niya naman talaga. 'Di ba? May mga ganyan senaryo men eh. Lalo na yung mga matatanda yung pinakasalan na ang habol lang ay pera. 'Di ba?
Siyempre, iba na yun. Pagka yung forever na ayaw. Diba? Ibang-iba yun doon sa minsan tinanggihan ka dahil valid naman yung reason. Katulad nga na sinabi ko kanina, may period or may pinagdadaanan lang na may problema. Diba? Ibang-iba yun, man. Ano ba? Po, because sa cases, for instance, yung case nung annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, wala ka nang, hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological incapacity. Pag lagi kang pinipilit na ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights nga or men's rights are human rights nga, hindi po ba? So respect the human body nga eh. Ang kuminsan kasi i-clarify ko lang yung sinabi kong yung anal tsaka oral, ano. Kasi nung iniinak nga to sa Kongreso, maraming congressman nagloloko, no? Sabi nila paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral tsaka yung anal sex. So, parang hindi na gets this time naman, parang hindi na gets ni Attorney Kapunan yung tanong ni Robin. Ang tanong kasi ni Robin, paano pag laging ayaw? 'Di ba? Laging ayaw, pwede ba maging grounds 'yon? Yung laging ayaw. Kaya nga ang sagot ko kanina, iba naman yung laging ayaw sa minsang umayaw lang. I mean, hindi ka na pagbigyan dahil valid naman yung reason. 'Di ba, men? Parang medyo hindi nakuha siguro dahil sa sobrang ng mga tanong ni Robin, naging advance ang utak ni attorney. Sex, sa anal sex, pwedeng any instrument, pwedeng. So, wag natin naman tinatawag, i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance, ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father and the daughter, either under the influence of drugs, no? Incestuous rape. Rini-rape ang sariling anak. Yun ang dapat talagang bigyan ng malaking parusa. Yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung ito na yung napag-usapan kanina. 'Di ba? I mean, ito kasi, sa totoo lang mga kababayan ko, ito kasing pinag-uusapan na to, ay as a human, may intindihan mo na ng kusa yan eh. Hindi naman kahit nga sa school, yung mga ganyang bagay limitado lang yung limitado lang yung tinuturo eh. Kahit sabihin mo may sexual education limitado lang yung tinuturo doon eh. Kasi
ang talagang makakapag-set lang talaga ng ano ng rules ay between kayong magpartner lang. Halimbawa, may mga bagay kasi na kapag sa ibang tao ay sobrang brutal na nun. 'Di ba? May mga ganun may sobrang brutal na nun. Pero sa inyong magpartner, nag-e-enjoy kayo doon. Walang masama sa inyo doon. 'Di ba? Nagigets ibig ko sabihin? For example, halimbawa, kung kayo naman ay nag-e-enjoy na sinasakal yung bawat isa habang ginagawa nyo yung bagay na yon. Sa iba, masama yon. 'Di ba? Kaya nga, depende yan kung paano kayo mag-e-enjoy doon sa gagawin nyo. Kaya nga, yung mga ganyang bagay kasi, ay nasa understanding nyo ng dalawang magpartner. Hindi na dapat katulad nung yung mga tanong ni Robin Padilla na, paano pag halimbawa, dinalaw ako ng urge, tapos tinanggihan ako, anong gagawin ko? Putang ina naman, common sense na yan. Pwede ka naman magsarili or katulad depende sa iyo yung gagawin mo Depende sa iyo. Katulad ng sinabi na pwede ka lang manood na lang or mag-pray ka na lang para lumipas 'yon. 'Di ba? Kung hindi kaya, manood ka na lang ng Netflix or kung ano yung dapat mong gawin, depende. Kasi tanong ito ng I'm so sorry tanong ito ng ng tanga 'Di ba? Tanong niya ng tanga Maraming bagay dito sa mundo na matututunan mo talaga yan kahit hindi ituro sa'yo. Natural mo matututunan yan. For example, yung pag-inom ng alak. Ay, hindi. Pwede kasi may magturo sa'yo na uminom ng alak, Mali. Halimbawa, ano ba ang mga bagay na matututunan mo na kahit hindi ituro sa'yo? Let's say, yung paglalakad. 'Di ba? Or yung paggapang. Hindi naman tinuturo sa'yo yun As a human, nag-e-evolve ka. 'Di ba? At may mga instance na bagay na dahil sa diskarte mo bilang tao, may way ka para para ma-accomplish yung goal mo nang hindi ka tinuturuan. For example, ganito, bagong laba ka, hindi mo alam kung saan isasampay yung sinampay mo. Wala kang sampayan, nagkataong may puno sa harap mo. 'Di ba? Pwede kasing as a human, gawan mo ng paraan yun na doon sa puno mo isampay. Not necessarily kailangan ituro sa iyo yun. Well, pwede naman ituro sa iyo ng kapwa mo yun. Pero most of the time kasi, nagwo-work ang utak. Kaya nga tayo may utak 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na may diskarte kasi tayong tinatawag. Minsan nga kahit ituro sa iyo, hindi mo pa ginagawa, iba yung ginagawa mo doon sa tinuro sa iyo Tama ba? Diyan kasi malalaman na gumagana ang utak ng isang human. Kaya nga naalala kong ganun Naalala ko nung nagtatrabaho ako, sabi sa akin ng superior ko, tandaan mo, kaya kayo hinire na mga tao kasi may utak kayo, may judgment kayo. Yan ang unique sa atin sa mga animals. Well, consider kung scientific sense lang considered pa rin naman tayong highest form ng animal yung mga humans. Pero madi-differentiate mo yung yung kaibahan natin sa hayop talaga Yung mga hayop kasi generic ang ginagawa niyan 'Di ba? Let's say mga pusa
jejebs lang sa kalsada. May mga ibang pusa ganun din ang gagawin. Kung saan sila abutan ng... Tayo mga humans, obligado talaga maghanap tayo ng ng toilet. Or kung wala man toilet na makita, kailangan magtago tayo. 'Di ba? Sa mga hayop wala nang ganun eh. 'Di ba? May diskarte kasi tayo. Kaya nga yung mga hayop, 'di ba, kahit hindi nila kilala yung babae, pwede nilang buntisin. Tayo mga humans hindi tayo ganun eh. Ang haba na ng pinag-uusapan natin Anong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Comment na lang po kayo sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.